ang mga batang yan. Pakuha ang batang yan. Mga Indio. Ay, may mga laruan ko. Nandito na. Ako ay si Padre Damaso. Paring madaldal at mahahayap ang mga salita. Mayroon din akong mapalait na pag-ugali. Alam nyo yun! Alam mo yun! Sapagkat nililibak ko ang mga Indio. Ang tingin ko sa kanila ay mga hamak at mas mababa kaysa sa akin. At nandito na yung paborito kong makaraig. Yung estudyanteng matapat dito sa eskwela natin, ha? Magkaibigan kami ng ano mo, tatay mo. Bago ko simulan ang aking misa, ay nais kong pagpakilala. Ako ay si Padre Damaso, ang pinakamagaling na kura dito sa ating bayan. Kaya kayong mga Indio, ikaw, ay dapat sumunod sa akin para kayong lahat ay maligtas. Magbalik loob kayo sa Diyos. Pero ako yung Diyos na yan. Lahat ng iyong nalalaman, kayong lahat ay dapat sumunod sa akin. Sa akin, si Padre Damaso. Ayaw niyong magsisi at magsunog sa impyerno, ako ay inyong sambahin bilang Diyos. Makinig kayo! Ba't kayo natutulog? Ha? Ikaw, ha? Isagani! Upang ang kanilang kasamaan at pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa aming mga primate ay matigil katulad ng ama mo. Makadaig! Mga maling impormasyon, dali ka dito! Balik ka sa aula! May isa pa pala sa kanilang mga Indio. Si Isagani. Ipatawag si Isagani. Yes, boss. Paborito kong Indio. Ikaw din. Ikaw naman yung magsasalita. Walang pagkakasalang mapapantahan sa mga pagtataingan sa manloloob sa mga praile. Ang kasalanan ay nasa nagtuturo. Sila ang mga nagtuturo na hindi kailangan magkaroon ng malayang kaisipan at pananalita. Responsibilidad nila iyon upang mapaglaki ng isang bayan matalino, dakila at tapat. Ito ang tanong, nakakatupad ba ang mga praile sa kanilang mga pangutang ito? Isagani! Ha? Eh, magpalit tayo. Ikaw, sa'yo dito, ako sige. Opo, ha? Sa tingin nyo ba, iyon ay nararapat? Ano na lang sasabihin ng kung ganyan ang kawalan ng mga bahala, ng mga namumuno? At sasabihin nila ito ay mabigat na parata? Hindi ang mga praile ang nagsasabi na wala kaming karapatan. Teka. Ikaw. Sige, ikaw naman ako. Makinig ka sa aking sermon, ha? Ikaw nga. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Wala kang karapatang kapastayan ako. Ako ang kulang paroka ng San Diego. Kaya ako ang dapat na galangin niyong tanan. Huwag niyong kalimutan ang aking kapangyarihan. Aba, di pa rin kayong naniniwala? Ano ba yan? Ang aking dugo! Tama na mga muna ang tungkol sa Ibarra na yun, yung paborito yung Ibarra, yung idolo na yun. Makinig kayo sa akin, wala siyang pagkakabusa ka sa akin. Teka lang, baka nakakalimutan mo, ako si Isagani, isa sa mga estudyante sumusuporta sa hanggang magkaroon ng sarili akademya para sa wikang Kastila ang mga Pilipino. Ay, nawawalan na ako ng libangan dito. Ay, sino to? Pogi ba? Uy, si Basilio, pogi nga. Yung isa pang ito, italalin natin sa ibang kwarto.
nga pala si Basilio. Ako ay si Sisa. Meron akong kapatid, si Christine. Mahirap lamang ang buhay. Ang gusto ko lang naman na makasama ko ang aking pamilya at magkaroon ng masaya at magandang buhay. Inay, huwag ka nang mag-alala. Nasa kumbento si Christine. Ngunit si Christine ay hindi na nating makapiling. Ako'y nagtanan na makita kong kinaladkad si Crispin si Cristan Mayor at ayaw akong paalisin kundi ikasampu ng gabi. Sinagawan ako ni Queen Vive, ako'y tumakbo. Pinaputukan nila ako at isang punglo ang dumaplis sa aking noo. Sumunod na gabi, napaginipan ko si Crispin na nagtatago sa kura. Hinampas si Crispin ng yantok. Hindi natiis ni Crispin ang sakit kaya kinagat niya ang kamay ng kura. Sinunggaban ng Sakristan Mayor ang tungkod at pinalo kay Crispin dahilan ng pagkawala. Bakit ito nangyari kay Crispin? Kaya inay, ako si Basilio, anak ng isang baliw at matapang na ina. Ipatigil mo yan! Block 9! Ipatigil mo yan! Balik mo siya sa kwarto niya! Yan! Yan! Disturb! Ipalabas si ano! Ipalabas yung isa! Uy, ano true, kaya di ako dito. Okay. Ikaw naman. Isang tarang demonyo, Damaso. Maaari mo kaming markahan ng anumang marka. Pero hindi mo kayang kunin ang karapatan ng aking mga kapwa. Isa akong mag-aral ng Santo Tomas. Nalaman ba? Nandun ako sa ika-4 na taon. Nag-aral ako ng Bachelor of Arts sa Ingles. Gaano man ako katalino, hindi ako kinikilala sa mga guro. Sawang-sawa na ako sa magpapabor nila sa mga kandidatong Kastila o estudyante. Puro diskriminasyon ang ginagawa niyo sa mga India. Tiniis ko yun sa loob ng 4 na taon sapagkat hangad ng aking ina na ako ay makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit, dumating ang araw na hindi ako tigilan ang aking sarili. Iyon ay umapil ang aking klase sa pisika. Nakipagtalo ako sa aking guro na si Padre Milon. Tapos na ba yung... Ay, teka! May tinapon pala ako ng basura sa labas. Nakalimutan ko. Ay, nandito pa siya. Dali. Dito! Di pa tayo tapos. Yeah. Salita! Anong masasabi mo? Ako lang naman ang makasana na ito, at filibustrismo. Ang kaawang-awang amang mo, walang nagawa pagkakabilanggo sa kanyang hanggang siya ay mamatay ko. Oo, napatay ko siya. Pagpalain nawa siya ni Satanas sa impyerno, napakarami pang ginawang kalapasan-tangang sa aking kapangyarihan. Ang Krisostomo, Ibarra niya yan. Hindi nga pala si Ibarra yun, ha? Yung ama mo! Salita! Ha? Huwag mong idamay ang pangalan Ano? ng aking Ama!
Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Alam ko ang kasiraan ng simbahan at ng pamalaan. Batid ko kung bakit nila tayong tinututulan. Ang hindi malinaw sa akin kung bakit hinahayaan tayong magdayuhan sa ating sariling bansa. Hanggang kailan tayo magpapaalipin sa takot at sa kasinungalingan. Ako si Makaraig, isa sa kabisanag na nagpasulong ng Akademya ng Kastila dito sa Pilipinas. Sa bayan, handa ako makipaglaban para tagumpay ang aming samahan.